In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report.
Kay pagkakot ha? Labi bala ang kalayon ko ang Diyos ni manahong hapunon. Tapos itong Diyos, itong pasilugan, ay mayag sa mga pinagod. Kung labas sa tanan ng Diyos, itong kaya nalang kapasalamat. Lord, ang among kapag-ampo, iban sa mga pangnakot, na kung amo ang kanagin sa Diyos, hindi mo takinin makulukon niya sa mga tuban. Pinuha na mo Ginoo, kung ikaw ang among mapasilugan, pinaagin ini ang ginatibong ng Ginoo, nga bisan po sa man ang among mga sip o probo o Diyos, mga kasimbahanan na kapalitot ng lungkot sa kanila. Mahimong tatalagin ng Diyos sa kahinusa, sa tumong tuyong Ginoo, ang among pagkituboy ang itong ngalan ng Diyos, diya sa pagwali sa pagtudlo sa itong mga tulong, kaya kini magiging hanggang sa tanang ng Diyos. Lord God, nasaan kami, na hindi mahimong magpalambuon, kung hindi ikaw ang pagwali, pagkagiyan ng tingwala ko Diyos na kami tanan may usap diya sa pagtuko, diya sa pagpaksan, labaw sa tanan, may usap diya sa pagtanan ng Lord Jesus. Inintak na sa hapon, ako lang itugyan kalimutan, doon kaya sa akin Ginoo, wala kami nahimong kung itong upan, pagkagiyan sa mga Ginoo. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. O atong isunod karon ang pagpalinaw sa pulong sa Diyos. Are we all excited to hear the Word of God? Nagatuubang tanan nga ang tao ay mabuhin sa tinapay lamang apan sa pagpulong nga magagawa sa ilan sa pagmamahal sa atong Diyos. Ang ako ito, the beloved pastor, Grace Banner Fellowship Pastor, Pastor Gerson Adapa, for the Word of God. Ako kalpakan ang kalapag sa Ginoo. Mayong hapon sa tanan. Mabatago sa mga hapon na mayor, Mayor Sam, mayong hapon, pagkakuan sa mga opisyales, o sa ato mga department heads, mga school heads, teachers, kaya karoon mayong hapon. Pero siguro sa mga beloved pastors, kaya karoon maayong hapon. Medyo ikuluan, ikuluan kay humigin ng mga kumura na nila. Pero ang mga siya na niya sa pangalaw. Yan ang kabahin na ito ang yaknalis na ito ang tulong sa Ginoo patuloy niya ang Diyos mo kayo sa tanan. Kung magagamit siya, isang kinsa na willing magpagamit diha sa pagkakot sa Ginoo. Okay, so as we begin our message this afternoon, found in Isaiah chapter 32 verse 17 to 18. Balik ko na makabasa. Isaiah 32, 17 hanggang sa 18, ang pulong sa Diyos sa Ginoo. Ang tanan bubuhat sa katao, pupunhay ang kalinaw hapon sa katuran. Verse 18, magpuyo ang malinamon ang katawan sa Diyos, o mahilayo na sa katalaran. Mahayo na tagaalam sa Ginoo sa pagpapalayan sa pag-asal pulong. Dalay na kayo mga ng maliw sa ikaw kung ito po'y nihatanda ka karoon sa pulong Ginoo, kung isa mo dako kayo ang grasya, ngayon mo ipaambit din sa mga lusa na mga ginabuhi. Salamat o Diyos sa presensya sa iyong mga nagan na niya karoon sa tanan na magapatalimot sa iyong balang ng pulong Ginoo. Nag-ako o Diyos na ikaw ang paglagiyan kanila sa nanunay, kung ang iyong mga balang Espiritu mo ang paglagiyan, kung katupod ni Anak, ang palaginan ang iyong mga nagan na niya karoon Ginoo. O Diyos, naghangin kami, ikaw ang nagamit sa iyong malagad karoon, sumala sa iyong kabulot na, kung di mo nasulti lang sa pagbaling ng kahibalo, kung di iman kayo sa iyong grasya, kalungkot niya sa mga mga kinabuhi. Ikaw ang itugyanan sa salamat sa tanan, kung ang i-acknowledge na huwag ito mo, sa mga pagbaling mo, kung ang kasama kinabuhi, sa kinita ng kinabuhi ng kanimo, huwag ipasalamatan, wala ka na mga padawat sa Kristo Jesus, na huwag mo sa malang pagbawas. Amen. Pasko na mo, mayang hapon sa tanan. Baik na, matapa niya kayang hapon. E kung ganihan ang gagawin diha ka, wala din. Pagkikita niya. Dahil mayang hapon, dali kayo mo kaya siya.
Kung nga ang makita ko diha kay diha sa pulong sa Ginoo. O nindot sa kaayo, kita ang ecumenical services so sa mga kapwa, kinala nato sa mga kapwa, kinala ay sa no? Wala ko sa knowledge or advice na yun, maaling hapon. Tapi sa kita sa dapat ito na gano'n sa tulilan mo, yung malinawon, malamumon, o malipayo. So mo na ako kung karoon mo na yung topic. Nindot ka yung bigyan na ang magulo mo. Okay, so this afternoon, I would like to share to you the theme that says a community shaped by God's grace. Grabe no? A community shaped by God's grace. Let us walk in peace, growth, and joy. Right? So, ang gusto na mga komunidad na nahimulaon diha sa grasya sa Ginoo ay pagtinibutan. Ang komunidad, ang todela no, kung maumol diha sa grasya sa Ginoo, wala na ang todela naman, magbuyong palinawon, walang bukol o palipayan. Nalipay ba mo na ang karon? Nalipay ba niya po Laro yang udah kemudian. Okay, so kita tuloy yung hapon na. So, ako na nakuhisgutan, kinitawag na to o living a peaceful lives. Living a peaceful lives. Magbuyong malinawon. Then I'm gonna ask you a question. Kung saan ko magbuyong malinawon? No? Is this peace an absence of trials? Ang kalinawan is an absence of calamities or something? Then how do we define peace, by the way? Yung sa define ang kalinaw. Kaya magbuyong kung malinawan ko na. Okay, so, una, in order to live peaceful lives, number one is there is a power of reconciliation. There is the power of reconciliation. Kaya magsugod ka maginan sa Ginoo. Magsugod ka na diyan sa Ginoo. Okay? Always remember na kitang tanan, walay mapili na to, ikaw o ako, kitang tanan, atubangan sa Ginoo, sumala sa isulat sa iyang pulo, kitang tanan kaaway sa Diyos. Doon ka pagkain mo? O kung inyong basahon ang inyong mga Bible diha sa John chapter 8 verse 44, grabe kayong pulo ang Ginoo diha. Ilang siguro ang makasama kay gusto mo makalo? Gusto mo makalo? Nagiging ang pulo sa Ginoo, kaya siya. Ayaw mo kailangan na. Okay, na ikaw po sa John chapter 8 verse 44, kamu gikan sa inyong amahan na mamo ang iyang ilan ko na masunod kasi tayo kung nalikas mo kana ito natuog na kitang tanan makasasala walay usang matawag walang isa-isa and therefore we have to be reconciled to God. Kung natapos na pinaagis sa kitapos na buhat ni Kristo dito sa cross, kung imo gituuhan na kitapos na buhat ni Kristo dito sa cross, then you are already reconciled to God. Inyo naman gituuhan. So sa kanya, kalindot ka ano? Mapapagod. And ikaw in order for us to live a peaceful life, ang mayroon malinawan is we have this peace with others. Kinahanglan kalindot kalinaw sa akong isang katao. Sa akong man. Kinahanglan makikreconcile sa kita sa akong isang katao. No? Kaya once gani na naay mga tao na sige dumot sa inyo habang ibaka na dumot mo sa inyo isang katao. Delikado at mental health ana. Pasalamat tayo sa RHQ, no? Sa kanunay suporta sa pag-advocate sa mental health sa eskwelahan.
Kay grabe na ako nakakapon, dito mo na ang tangan. O gusto na dito kayo, let us live, kanang ginawa peacefully, kanang dahil, ano ito, di makita ito malikayan na ating mga tao na dili kailangan sa buha. Mato, wala. Kanang bisa-bisa yung pagpupuntan, di ba? Bisa-bisa yung kamaayon, bisa-bisa yung kataro, nakakagin yung tao na dili ganahan sa buha. Kung nakakagin yung tao, pagputan-putangan, makakistorya. Makakagin ka yung tao. Ay, okay, so yun ang pagkain. So, ako hanggang kung experience niya, all we have to do is to disconnect ourselves to those toxic people. Hala, makikunik na ibihapon ka, bisa klaro makaayo, nagulikat na lang mga tawhanan, nahikot na ka, matagpas na mental health ang mga topic, ginamalitan. Basig ang warning mo na schizophrenia niya. Nila, laki mga ulo na vocabulary na nagkakalitan. So, ito ko ninyo, kung ka na nagkakain, yung research ko kung saan ang pulong schizophrenia. So, our peace na, dito dapat ikauban sa mga tao, nakaparihang mo lang o goals. Kaparihang mo lang o kanang kinawag na ito o tinguha. No? So, nagawag ka na, kinahanglan ang matagos na ito kinabuhi, mahimong sa kita, una ang peace ito. Ang peace ako isikataw. Gusto ko kayo peace ako isikataw. Diba? Kinahanglan kayo sa ilo, kinahanglan ka dito. Pag-ayaw ka sa ilo sa iyong kaaway niya, yung mga nakatulog yung gusto iglana, kinahanglan ka dyan. Kung naay mga tao na nasukot sa kuka or nasukot na sila, kinahanglan dyan natin na halog-halog dito ang pasaylo mo. Lubaan na kanilang ko dito. Kinaglagot yan dito. So, sunod ang mga doon. I-ampo. Anong i-ampo ang mga tao naglagot na po? Nagkampo, buwan na. Kung yun sa mga ampo. Inuulit na ng taksi at ito sa gilid niya. Ayun, ginagawa ko po. Always remember, sa kung sa kadaugan, sa katao, wala kay katungod na mamandoy o kadagutan sa ating isikataw. Pero man, kaya ang Ginoo na ingon, vengeance is mine. Dili ako ba? Ginoo na ingon, ako o yung manimalos para ninyo. Imagine mo, kakampi mo Ginoo, na ikaw ba isa sa mga pulong, kung ang Diyos katapin ka na to, kinsa man sila nagbago ka na to. No? Diyan kayo kayo, kakampi mo Ginoo. Pero talawa ang pulong sa iba sa kakanihan. So wala pa tayong peace with God. We are enemies. But now that we are a friend of God, let us pray also sa uban. No? Okay. Ikalawa, inatatason kayo kay bago pa nila ang buhok ng mga mensahe na matatlog sa kasing-kasing kapag ang mataas na mensahe ko ng matatlog sa pag-iwanan. Berkali ang balik pastor. Berkali. Okay, ikalawa na. Review lang ito dito. Nagdaman ba? Masa ganito? Live peaceful lives. There is a power of reconciliation. Alam peace with apa ba yan? Peace with God. Ikalawa, peace with Oy, very good. Paulo ko na din sila. Okay, ikalawa, living a progressive lives. Pagpuyo, malinawon, malambukon. Diyan, kanan kayo malambuk. Gusto mo malambuk? Ang tao, manilig na ganahan malambuk at paabot na lang sa iyong kamatayon. Gusto mo malambuk? Ako, very good.
Una nga, nandun kayo kay nabata pa kayo din sa padela. Dako kayo kausapan, dako kay kalambuan apang padela. No? So na sa ito ang perspective. Live a progressive lives. Now, if progressive ang atong gisgutan, ang paglambo, then there is a commitment to grow. There is a commitment to grow. No? Kung commit ka, na matulog sa we have to study. No? Kami ng mga pastors na aming pagkakaroon. Sa tao sa local, ano siya, if you stop learning today, you stop living tomorrow. No? Parang tuon yun yan eh. Parang pwede mga teachers ba? Kami pa na ako ginagraduate na sa eskwelahan. Di na ko magtuon, ako mag-exam, di na sus, mag-teacher na. Hindi pa mga tinananay niya eh. No? Pagbuhat ng PowerPoint, pagbuhat ng lesson plan, gamay na kayo, wala nang iskutan. Magtulong pa, magtulong sa mga bata. Biray pastor, biray pastor. Okay, so we have our commitment to grow. Sa salamat kayo sa inyong pagservisyo, no? Sa tanan na mga nervisyo, diha sa ato mga munisipyo, o sa public schools, o sa tanan na ato pagpanervisyo, grabe kayo ng commitment na hinaon na dili na kapuyan sa pagservisyo sa itong komunidad. No? Kay passion na rin na. No? Okay, so, but before that, nag-iwan ang Ginoo ng 2 Corinthians 19, is that, and God is able to bless you abundantly. If there is a need, then there is a provision. Kung naman ang nagkakagana ang Ginoo niya sa iyong kinabuhi, dili ito mawala provision ang Ginoo mo. Dili na kita magtapol sa mabutan sa bulatan sa Ginoo. Kaya ang Diyos mismo na ulo, o dili mo ito mawala siya. Nito sa mga nagayakon tapos sa bulatan, dili matawag. No? Saklit ang inyo mga paghako, dili makapag dihan sa Ginoo. Ang tanan na itong mga pag-antos, ang atong tanan pag-sakripisyo, ang tanan na buhat dihan sa alam sa atong komunidad, gantihan kaligtas Ginoo. Kung ikaw karon nagtrabaho ka, tapos wala ka na-appreciate sa iyong amo, why problema? Na-appreciate ka sa Ginoo. Lisod kayo ng pagpa-appreciate tao ka mo. Tawa sa naman mo. Ganaman, kung dili na ito, dili na ito, magbuhat na mag-part, may kaltas dito ha. No? Pero kung na-appreciate ka sa Ginoo, diba, gigabirmin. Ano ba? Saan ba na niya? Saan na sa Ginoo? Busa, pinakalindo na tayo ang utang. Diha sa ito, matawag sa kinabuhi. Saligan na Ginoo, and God is able to bless you abundantly. Imagine kung dili na dili na tayo basta-basta i-bless ka sa Ginoo. And God is able, makahimo. God is able to bless you abundantly. Dili na tayo basta-basta ng blessing, ginagmay ng blessing. God is able to bless you abundantly. So in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Wala na atong tanan ng paghako, dili yung nakawang diha sa Ginoo, because God is able to bless you. So, wala bukod, no? Pero pagkakos sa balay pa, kung daghan mo isukol sa balay, tapos ang kahita mo, isuko ka sa mga nagtatay nito, manghidlo, mag-look-out nito. Kung daghang tao din ako ba naghinda-hinda ka, hindi na simple, pero tingin mo ka. No? Sige na ako. Subukan mo na si Juan. Wala tayo kanina. No?
Pero kung wala'y pagkapahay dihan sa buhaton, pero hindi ka. Then imagine this one, kung kinsa ko'y pinakadaghan o nahimo, mo ko'y daghan reward. No? Pinakadaghan nahimo, mo ko'y pinakadaghan o reward. Pero lagi, hago. No? Hago. Kaya daghan nahimo. No? Pero ang point na ito dihan is there is a commitment of growth. No? Commitment of growth. Sabihin ka, first time ko na nagkaka-apply o trabaho, sige ko reklamo. Usahan ko yung reklamo nito, reklamo nito, kaya sa kanila eh, daghan yung trabaho, then gawin ko kasi ito. Diba na, kaya kumara. Pero the more na kayo yawan, the more mo nalili, ganahan, naging mo sa tuwa. Ano nga? Hindi ko na do all things without murmurings and misgivings. Kung sa Bisaya pa, sa Bisaya na, buhata ang anak sa walay pagpagupot, di sa pagsakit-sakit. O, diba? Because God will reward you. Mamutana ko sa ako, pagpalata ko ba anin? Wala, mata nagkagot-got. Sakay ka, sakay ka. Ay, hindi ka pa na, sakay. Huwag nila ka, putaan na, isang kakala, sakay. Sa una, dapat sakay ka, no? Okay, so we are looking for the progressive life. Mula-mula, tubuka. Huwag ka tawag niya na, God will reward our hard works. Spiritual progress. Ano na spiritual progress? Kung matutok ka sa ulong sa Ginoo, ma-encourage ka sa ulong sa Ginoo. Ganaman, tungkol, because God is the source of everything. Siya, kinundan sa tanan. No? Ako na sa iyo, primado kayo lang. Tapos sabihan niya, ito sa simbahan, sabi mo, pindot kayo mensahe dito sa simbahan, makalimot mo sa inyong problema. Ay, hindi sa naman yung problema rin. No? Pagsunod sa simbahan ka, para ang problema. Sus, pagulit. Ipulit, pabalik ang problema. Ay, hindi pa, di ba? So, progressive life, spiritually, mga salamat dyan kayo, hindi sa Roxon, sa Tolera, nga nakakay opportunity na mga pastor, mga paapi sa ulong sa Ginoo, kung kayo mo na ang pinaka-importante sa unang priority nila ng Ginoo. Ikaw ha, community progress. Dili kaya sa usalan. Dili siguro kaya niya na makalihaw ka no? Pag dili, no? Niyahan siya sa ato ang tapa. No? Community progress. Kung iso na mga talenta niya, atong makita, atong itabang, no? Maglantad na sa mga niya sa atong komunidad. Huwag yung na, grabe kayo ang malos sa Ginoo niya sa komunidad. Sa mga talitama ka sa pisikatawo, tapos nakatawa ka din mga malos sa Ginoo, ha? Grabe tayo ang impact sa kinamagyan. Okay, so community progress. Nakita na po at ito ang pag-open na ito din sa atong December 1. Grabe ka-talented na ito ng mga teachers o mga ano. So yung anak ang progress sabi. So nakita na ito, dili lang yung makontent na pagpapali. Kundi, we aim pa yun para sa ito ang kalabuhan. Okay, so that is living a progressive life, spiritual one, diha sa ating kita. Ikatulong, katapusan. Ay, salamat. Nakita niya. Tuloy lang naman, magpuyong malinawan, malagoran, malipayon. Living a happy life. Paling dapat tatawa nilang dapat kung malipayon na yun na. Ay, malipayon na yun. Pero malipayon na yun, katawa. Always remember na yun na nagkatawa malipayon. Ha? Okay, kami. Next time, hindi mo gawin niya kasi gusto na rin mo. Living a happy life. But there is what we call pahinamdom ang Ginoo. Dahil pahinamdom ang Ginoo. You have to find joy in God's presence. Dahil ko ang Ginoo, rejoice in the Lord
rejoice in the Lord. Pag malipayon ka, in the Lord. Number one, siguro kung malipayon ka mo, may sagot, yes, malipayon ko, ano naman? Kapit ang bonus. Nahato na ako. Ayun sa mga ako. Okay, so ang mahirap ko, sunod na sa ipagkakabasyon. Ang una ko matala, malipayon ka ba karon? Ayun ang siguro tayo, yes, malipayon ko. Ang sunod na pagkakala, follow-up question is, ang imo bang kalipay karon na uyon ba sa kabuon sa Ginoo? Nakakalang, ay isa-isa, iya. So once na nalipay ka, tapos dili ito uyon sa kabuon sa Ginoo, when we drop it, kaniha, wala ko kayo blessings maabot nimo. No? Pero kung ang imong kalipay karon, na uyon na sa kabuon sa Ginoo, ay iba-iba igan. Kamu maaliha karon, malipayon ba mo manaminaw sa pulong sa Ginoo? Musta na ka iba-igan that you are a happy person. No? Live your life ako nila. You only live once. You do. You only live once. So ayaw i-spend ang imong entire life diha sa mga makapagsakit diha sa imong lugar. Tungkol kay ang Ginoo na ingon, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ang malipayon ko ng mga kasing-kasing, a merry heart doeth good like a medicine. Tabla basta ang vitamins. Pero ang masunod ko ng mga kasing-kasing, drieth the bones. Makaulang upo, wala tayong cancer na rin. Wala tayo masunod ko. Find ways to be happy. And as you seek that happiness, dito na ako pagkakot sa Ginoo. Kaya nakakira, nakaplagan ang tinukod na kalipay. And always remember, na ang i-offer na kalipay sa kalimutan is just temporary. Pero ang i-offer sa Ginoo, di mo makalipay, walang katapusan. So kung na-enjoy ka sa inyong kinabuhi karon, pahipos nila. Kung nalipay ka sa inyong kinabuhi karon, pahipos nila. Kauban ang Ginoo. Kaya ba, dili mo na permanent. Dili mo permanent. Ang iyong kalipay karon, ang experience pa. Kasi kung natot ka, nagkakot pa, nagkakasalihan, may malipayon ka, di na temporary. Kaya pang share ko sa kapag. Kaya ka natin kumawa yung pagkadato, mga makaya na pagkadato ng salibutan. Kung nakatos ko ka karon, kasi kaya di na ako din kaya, kung nasa niya ang busa niya, mga kautaman, hindi mag-nagbiligyan nyo, ang pagtahan. Kaya hindi ko na ulungtan sa pagkutan. Di kurang na pagkutan. Kaya di ako nakalipay, ito kanin ko sa langit. Pero ang pinaka-video, na bisang na pagkadali sa kalimutan, na kinabuhin ka, na murang ka, na sa langit. Pagkadali ka. So kung yung anak ang ibuhaton, manigurado, a community that is shaped by God's grace, makaibig kita, makakapulog kita, na tulilan mo, makuyok, malinamon, malambukon, o malipayon.